lang isa, kundi 3 anak ang patay sa isang aksidente sa tricycle. Habang ang inay naghinagpis, ang tatay nag-aagaw buhay. Makita ko po yung bunso ko na ganun po yung itsura. Ang hirap po. Walang habas na pinagsasaksak ng isang padre de pamilya ang 2 niyang anak na menor de edad sa Pangasinan. Ang suspect, sinunog pang kanilang bahay. Nasa ospital na po kami nung nabalita na namin po na sunog na po yung bahay. Doon niya daw inumpisan sa may tricycle po niya na nadamay na din po yung mga bahay. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Wala na siguro mas masakit pa para sa isang magulang, kundi ang mamatayan ng isang anak. Pero paano kung hindi lang isa, kundi 3 anak pa ang sabay-sabay na mawala? Ganyan ang sinapit ng isang ina sa Nueva Ecija matapos ang nakapanlulumong aksidente sa tricycle. Ang pamilya Santillana ng Nueva Ecija, larawan ng isang tipikal na pamilya. Simple pero masaya at puno ng pangarap. Si Michael po, sobrang responsable tsaka maalalahanin. Kasi po siya po yung tagaluto, hindi po ako. Siya po yung nagluluto lagi sa bahay. Mahiga na po ako ng maaga. Siya pa po yung magpapakain doon sa 2 kasi yung 2 po nasa eskwelahan na. Hindi niya na po ako ginigising. Tapos lagi po niyang iniisip kung ano yung para sa akin. Sa bilang ama naman po, stricto po siya pero at the same time, gusto niya lagi yung mga anak niya kumakain ng tama. Ang mag-asawang Santillana, piniyayaan ng 4 na anak. Si Marcos, yung panganay namin, 10 years old. Tapos, yung pangalawa naming anak is si KL, 6 years old. Pangatlo si Kylie Rose, 3 years old. And then, ang aming bunso po na si Mikaela, 2 years old. Si Marcos po, si Kuya, sobrang responsableng kuya po yun. Actually, parang lahat sila inalagaan niya eh. Pangalawa ko po, si KL, masipag na bata. I mean, yung may takot po siya masunurin. Tapos si Liway naman po, siya po yung tahimik kong anak na masaya lang po siya na nagsa-cellphone. Tapos po si Mikmik, yun po yung darling of the crowd po talaga kahit saan po siya magpunta kasi sobra pong bibo na bata. Ang mailalarawan ko sa pamilya na yan ay kahit sila mahirap ay hindi sila nag-aaway na madalas. Lagi silang nagsusunod ang mabuti. Mababait po yung mga anak po ni Papa na yan. Wala rin po akong masabi doon, magagalang. Pero sa isang iglap, ang pangarap nila Myla para sa pamilya biglang nawasak. Noong October 19, nagkaroon po ng aksidente sa pagitan ng Vehicle 1 na minamaneho ni Michael Santillana at ni Vehicle 2. Nagkaroon po sila ng hindi inaasang aksidente sa barangay Mapalad, Santa Rosa, Nueva Ecija. Madaling po sa mga oras na yun dahil mga 10 to 11 p.m. po yung pangyayari. Si Vehicle 1 po is papuntang Cabanatuan City po siya. Si Vehicle 2 papuntang Port Magsaysay. At allegedly po, parang i-occupied po yung lane nung linya niya. Nag-anticipate siya na lumipat din sa kabilang linya, kaya po nabangga niya yung tricycle. Ayun naman po dun sa asawa nung Vehicle 1, isinusundan po niya yung tricycle, yung asawa niya. Inagaw nga daw po yung linya nung
asawa niya. Kaya nasalpok po sila. 40 days service po sa may Soledad po. Bali-balai po ng asawa ko. Nung araw po kasi na yun, ayaw ko po talagang sumama. Kaya lang pinilit niyo po. Sabi niya, sama na ka. Ayaw. Dapat po talaga isang sasakyan lang yung dadali namin, tricycle po. Pero sinabi ko po, nadaling ko na yung single para kung mamaya ka pa uuwi, pwede kong iuna yung mga bata. Si Michael lang po, napansin ko lang po parang iba po yung ngiti niya habang kaharap niya po yung mga anak niya. Nung pinuntahan namin, makikita po doon na ang saya-saya po nilang magkakapatid. Yung napansin kong kakaiba, iba sigla ng mga bata. Yung anak na panganay ni Michael, apo na ikot, apo na kending. Tapos naman yung itong tahimik kasi itong batang liway. Ang masayang tagpo ng pamilya, mapapalitan pala ng trahedya. Uuwi na po kami. Ako na po yung magmamaneho ng tricycle. Sa akin po yung susi. Kaya po sumusulpot po si Michael. Tapos sabi niya sasabay na rin daw po siya. So pumesto po siya dun agad-agad sa tricycle. Kasi medyo malayo po talaga kasi ko eh. Tanaw ko po sila. Kaya lang, hindi po kasi ako doon nakatingin nung nangyari yon. Hindi ko rin po nakita na may kasalubong na po pala siya. Napatingin na lang po ako sa kanila yung biglang narinig ko po yung puk, ganun po. So, syempre, habang ina-approach ko po yung nagdadasal po ako na sana hindi sila. Tapos hanggang sa, para na po akong pinagsakloban ng langit at lupa na nakita ko na po yung isa kong anak na tumalsik. Pinagtabi-tabi ko po kasi sila kasi talagang tinitingnan ko po yung mga umuhihinga pa po sila. Tapos hingi na lang po ako ng hingi ng tulong. Tapos yung makita ko po yung bunso ko na ganun po yung itsura. Ang hirap po. Yung anak ko na babae, wala nang malay. Tapos yung lalaki ko po kasi is parang gising pa po siya. Kasi tumatayo pa siya eh. Pero yung buto po nung niya is lumabas na. Yung asawa ko po kasi tumalsik din po siya. So, nakadapa po siya. Pero wala naman dugo or wala lang po siyang malay. Yung tricycle, ma'am, nandun sa sulok na yon, nandun din yung may biktima pang dalawa ang nandoon sa loob ng tricycle. Yung tatay nandun sa bandang sulok na yon. Yung single naman na motor na kabanggaan ng tricycle nandito sa area na to. Yung biktima na isa na kabanggaan mismo, andyan sa halos gitna na yan, ma'am. Critical na condition makikita mo sa kanila na talagang hirap na hirap yung mga bata. Ang tatay, walang malay. Yung isa, putol yung bali yung hita. Sa 50-50 yung sitwasyon ng dalawang bata. Kasi nga, ang dugo-dugo yung mga mukha nila, ma'am. Tapos halos hinahabol na lang nila yung paghinga nila. Nung dumating po kami sa hospital, ayun, sumisigaw na po ako ng sumisigaw na buhayin po yung mga anak ko. Diyos ko, buhayin mo yung mga anak ko. Huwag niyo pong hayaan namin mawala sa kanila. At mabuhay lang yung mga anak ko. Kahit na kung may malaking epekto. Basta nagdadasal po ako. Yung pakiramdam po na sana nananaginip lang ako. Na sana sa isang iglap, hindi na nangyayari po yun. Yung pakiramdam na kinokasyon ko po yung Diyos na kung Diyos ka, gawin mo to. Yung hindi to nangyari, yung ganun po yung pakiramdam ko. Galit na galit po ako sa noong time po na yun. Kaya kung ano rin po yung mga nasabi ko. Paano harapin ni Myla ang trahedyang nangyari sa kanyang pamilya? Magbabalik pa ang kapatid nyo. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay si Marcos, KL at Mikmik. Tapos nung nandun po kami sa ospital, na nga po, kinatatakot ko po na huwag mangyari. Nangyari rin po. Wala po kami magagawa. Medyo matagal pa pong lumalaban yung anak ko na lalaki. Siguro wala pa pong 10 minutes, binalita na po na wala na yung bunso. Tapos maya-maya po yung isa. Tapos yung lalaki ko po is parang siguro may 2 hours or 3 hours pa po siya na pinapump manually po. Hanggang sa nawala na rin po siya. Sigaw na lang din po ako ng sigaw na bakit sa akin ginawa, na anong kasalanan ko, bakit sa akin nangyari yung ganun. Nawalan ako ng malay. Dumating na yung mga anak ko, nanay, wala na tayong magagawa. Walang magagawa, sabi mo gano'n. Hindi ako makapaniwala na gano'n ang nangyayari. Kaya yun, doon ako nawala ng malay, talagang wala na pala yung mga apo ko.
Ang pangatlong anak naman na si Liway, himalang nakaligtas sa aksidente. Nakaligtas po isang bata dahil daw po inakap po ng 3 bata yung kanyang kapatid, kaya po hindi po siya nagkaroon ng masyadong injury po. Yung anak ko po na nakaligtas, galing po siya sa ilalim ng kuya niya. Tapos umano po siya, iyak po siya ng iyak. Siguro siya yung binuhay ng Panginoon para makapagpatuloy po kami sa mga buhay namin. Noong time po na yun, ma'am, sabi lang po sa amin ng doktor, natutulog lang daw po si Papa. Ginigising po namin siya nung po pala. Malala din po pala yung tama niya. Hindi na siya nagre-respond. Doon na naman ako makalat po pala yung dugo sa niya. Continuous na yung pamamaga ng brain. Na-operahan naman po siya ng maayos. Cranial operation. May tinanggal po na maliit na bungo sa kanya. Dahil nga po namamaga yung brain niya, kailangan po na tanggalin muna yung part na yun. After po ng operation, kailangan naman po ng ICU. Kailangan po ng asawa ko ng aparato. So, na-transfer po namin sila sa ng maayos. Naging ang sinabi na po sa akin is 30,000 to 40,000 na daw po yung niya, daily po niya. Pinaliwanag po sa amin ni Doc is ang kalagayan niya nung dinala po namin siya is 50-50. Kasi 1 to 6 months daw po nagamutan to. Sabi po sa akin, pagkatapos ng mga ginagawa sa kanya, nandyan napapasok yung mga therapy. Kung magawa po namin lahat sa kanya yon, 2 po yung pupuntahan, full recovery or partial recovery. Pero sa akin po kasi kahit na po dun, okay lang. Kasama lang po namin siya pa rin yung anak ko. Hinahanap na nga po kasi siya ni Liway. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Santa Rosa, Nueva Ecija Police ang motoristang nakabanggaan nila Michael. Since October 20 ng madaling araw po, nasa custody na po namin ng suspect. Nung na-first aid na rin po siya. Dinala po siya nung barangay official dito. Taga-barangay Mapalad din po siya, Santa Rosa, Nueva Ecija. Nagkaroon lang po siya ng mga multiple na minor injuries po siya sa kanyang katawan. Yung case po niya since October 20 po, na-file na po namin to sa DOJ. At magkakaroon na lang po sila ng hearing kung sakali po. Kung maaari po silang maparusahan ng 4 years and 1 day to 10 years po kung sakaling mapapatunayan na talagang may negligence po sa part ng driver. Sa ngayon po, nasa custody pa rin po namin ang suspect natin dahil po wala pa pong lumalabas na bail recommended sa kanya. Paalala ko lang po sa ating mga motorista, unang-una po wag pong magdadrive ng laseng. At sana po mag-wearing ng helmet at yung speed po natin is dapat hindi po mabilis. Naayon lang po dapat kung saan tayo tumatakbong kalsada. Paliwanag naman ang kaanak ng suspect, aksidente lang daw ang nangyari. Ano nangyari? Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niyang ganun. Papunta nga daw po siya ng Pag-asa. Yun nga daw po may nakasalubong daw po siyang motorsiklo, tricycle na pagewang-gewang po yung yung pagdadrive po. Tapos po, yung linya po niya, kinat po nung tricycle. Iniwasan naman daw po niya pero nag-abot pa rin po sila. Hindi naman po siya lasing, nakainom lang po siya. Kasi pag lasing po yun, hindi na po nagdadrive ng motor po yun. Labis din daw ang pagdaramdam ng kanilang kaanak sa nangyari sa batang biktima. Mamay, kapag may mangyari ka sa mga bata, magpakamatay na lang din ako. Yung sabi ko sa anak ko, huwag kang mag-isipin yan, hindi naman kasalanan, aksidente yun. Basta pag may mangyari, mama, hindi ko maano sa sarili ko. Tapos sabi niya, sana po mapatawad po ako ng mga pamilya. Nanawagan po ako sa pamilya po ng mga namatayan. Alam ko naman po na hindi po kadali na magpatawad po dahil sa nangyari po. Sana po dumating po yung araw na mapatawad din po nila yung asawa ko. Kasi hindi naman po niya ginusto yung nangyari. Wala naman pong may kagustuhan nun. Pinagtitibayan ko na lang din po yung loob ko. Basta ang mahalaga po, yung maayos po yung kaso po ng asawa ko tsaka yung mapatawad po siya ng pamilya. Hindi man po sa ngayon, pero sana po dumating po yung araw na mapatawad din po siya ng pamilya ng mga namatayan po. Yung sa pagpapatawad, siguro po pwede pong mangyari yun. Kaso hindi pa po ngayon. Kasi po 3 po yung nawala. Tapos yung asawa ko, hindi ko pa po alam kung anong magiging kalagayan po niya.
anong mangyari, hindi naman na po mababalik yung buhay ng mga anak ko eh. Tsaka wala naman pong katumbas na halaga yung buhay po ng mga anak ko eh. Ilalaban po namin talaga yan. Hindi po namin babaliwalain na makaano lang din po yung nakadisgrasya sa kanila. Gusto po namin malagot po siya talaga, ma'am. Nailibing ng 3 anak. Pero si Myla, hindi maiwasan na sisihin ang sarili. Po yung iniisip ko, pero yung kung paano ko po kami, parang hindi ko po alam kung magiging okay pa ako eh. Kasi minsan matatagpuan ko na lang po yung sarili ko na mag-iisip na sana hindi na lang kami sumama noon. Sana ako na lang po yung nag-drive. Sana bago nangyari yun, sabi ko sa kanila na mahal ko sila. Kaya yun po. Basta dami-dami pong sana. Sa ngayon, pinipilit ni Myla na muling buuin ang pangarap para sa pamilya. Siyempre po, para po sa anak ko na si Liway. Na anak, huwag kang mag-alala. Magiging matatag ako para sa'yo. Kakayanin at lalabanan ko lahat ng pangungulila ko, ng lahat ng sakit ng to. Para sa'yo, sikapin ko na walang mangyari sa'yong masama, na mabubuhay ka ng matagal, na hindi na mauulit yung mga nangyari, na matutupad pa rin natin yung mga pangarap natin. Kahit yung mga pangarap nila kuya, nila ate, tutuparin natin yun. Kahit tayong dalawa na lang, siyempre kasama pa rin si Papa. Ikaw tutupad ng lahat ng mga pangarap ng mga kapatid mo. Tapos para po sa asawa ko, sana gumising na po siya. Sana labanan niya. Kasi ako hindi ako titigil lumaban para sa kanya. Gusto ko lang din malaman niya na mahal ko siya. Na kailangan ko pa po siya para maging buo pa rin po kami dito sa bahay. Miss ko na sila at mahal ko sila. Nagpaabot din tayo ng tulong pinansyal sa pamilya ni Myla. Sinamahan na rin natin ito ng pang-1 buwan na grocery package. Maraming salamat po, Senator Raffy Tulfo. Malaking bagay po ito para sa pamilya ko. Humihingi pa rin po ako ng tulong financially para po masuportahan pa rin po yung asawa kong nag-aagaw buhay pa rin po sa ospital. Malaki-laki pa rin po kasi yung kailangan namin para po mailaban ko po yung buhay niya para may makasama pa po kami ng anak ko. Mga kapatid, iba yung pag-iingat po sana ang ating gawin kapag tayo'y nasa kalsada para maiwasan ang mga pangyayaring maaaring maging mitsa ng pagkawala ng pangarap ng isang pamilya. Imbis na maging haligi ng tahanan, isang tatay sa Pangasinan ang sumira at sumunog sa kanilang bahay. At ang mas malala pa, pinagsasaksak niya ang kanyang mga anak. Bakit nga ba haligi ng tahanan ang tawag sa mga tatay? Sabi ng marami, sila kasi ang nagbibigay ng suporta at tagaprotekta sa kanilang pamilya. Pero paano kung si tatay mismo ang nanakit sa kanyang mga anak habang sila ay walang kalaban-laban? Ako po si Monica T. de Guzman. Nakatira po kami sa Parayo San Carlos, Pangasinan. 7 po kami magkakapatid. Pangalawa po ako sa mga kapatid ko. Bago pala ang trahedya ay nagpaparamdam na ang suspect na si Marcelo de Guzman na may gagawing hindi maganda. Pero hindi ito sineryoso ng kanyang mga anak. Time po noon, ma'am, may nag-iingay na po siya, tapos parang nagre-rebelde na din po siya nun. Pero hindi po siya nagsisira po ng mga gamit. Tapos po nung hindi na po siya mapakali sa kilos po niya, ikot po siya ng ikot sa bahay po namin. Noong September 30, naging maayos pa raw ang kanilang hapunan. Kaya di nila inaasahan na sa gabing iyon, may mangyayaring hindi maganda sa kanilang pamilya. Nung time po nun, sabay-sabay po sila kumain nun, nung time na po yun. Tapos po, nung after po nun, nanood pa po sila ng TV po. Tapos, nung mga 8 na siguro po, ma'am,
natulog na po sila. Pero yung isa kong kapatid, nakakalata na din po siya, nakakaramdam na din po siya na ay parang may something po na mangyayari po. Noong nakaidlip na ang mga kapatid ni Monica, doon na nangyari ang walang habas na pananaksak ni Marcelo sa mga anak. Yung mga bandang nakaiglip na po yung isa kong kapatid daw, doon niya na po naumpisan ng pinagsasaksak po. Tapos po, nung narinig niya po yung umiyak yung isang kapatid ko po, doon na po siya nagising at inopen yung pinto po, ma'am. Then po, nung tumakbo po siya, tapos sinabol po siya ng papa ko po na sinundan po niyang pinagsasaksak. Mabuti na lang at naroon ang kasintahan ni Monica na siyang tumulong na itakas ang dalawa niyang kapatid papunta sa ospital. Ilang minuto po, narinig din po ng boyfriend ko na umiiyak na din yung kapatid ko. Doon na po siya bumabon. Tapos po, nung sinigawan po siya ng papa ko po, tumakbo na po sila na para yatid po sila sa ospital nun. Tapos naiwan po yung papa ko sa loob ng bahay po nun, ma'am. Sa bahay, naiwan si Marcelo. Doon ay sinira pa niya ang kanilang ref, cabinet, maging ang litrato ng kanyang asawa. Yung nangyari po nun, ma'am, ay tumakbo po yung boyfriend ko po sa may likod ng pag pinag-workan ko po. Yung mga habang pagkalabas namin sa pinagtatrabahoan ko po, pagkabungad po sa labas po ay nakita ko na yung kapatid ko nasa kalsada na po. Malayo na po sa bahay po namin nung pagtagbo nila kasi natatakot na din sila ata nun. Tapos po nun, hanggang sa may tricycle na dumaan nun, pinara po namin tapos yung natin na namin sa may hospital. Ang mga kapatid ni Monica, nagtamo ng maraming saksak mula sa sarili nilang tatay. Kapatid ko na si Miguel de Guzman, 14 years old, ay nakatamo ng 11 na saksak. At si Marcelino de Guzman po na aming bunso ay nakatamo din po siya ng 8 na saksak po. Apat po kami sa ER po na nun. Tapos po yung mga natamo po nilang saksak sa may batok, sa may dibdib po, tapos sa mukha, tapos sa malapit po sa mata, tapos dito din po. Pero hindi lang pala ito ang trahedyang kinakaharap nila. Habang nasa ospital kasi, sila Monica ay mayroon pang natanggap na masamang balita. Ma'am, nasa ospital na po kami nung nabalita na namin po na sunog na po yung bahay. Sunog na po. Noong time na po. Pero may nagsasabi din po na doon niya daw inumpisan sa may tricycle po niya na sinunog po. As in, nadamay na din po yung mga bahay yung bahay po namin. Noong mga panahong iyon, takot na lang ang nararamdaman niya. Kaya tinawagan na niya agad ang kanyang kuya at nanay. Time po nun, ma'am, tinawagan ko po yung kapatid ko po na tumitira po dito sa may Palyas para sabihin yung relatives ng mama ko po na pumunta sa ospital nun. Nung dumating na po sila, doon po nila nalaman. Tapos tinawagan ko na din yung mama ko na galing din po sa trabaho nun. Kakaut niya lang din po. Ang nanay ng mga biktima, pumayag ding magbigay ng salaysay. Asawa ko po si Marcelo de Guzman. Kasal po ako sa kanya. 23 years na kami nagsasama. May 7 kaming anak, 2 babae, 5 lalaki. Nung matanggap ni Shirley ang nakakabahalang balita, ay kakauwi niya lang sa bahay ng kanyang kuya. Sa September 30 ng gabi, tumawag yung anak ko sa hipag ko kasi naka-off yung cellphone ko. Kararating ko lang sa work yun. Nandun ako sa taas. Then, tumawag yung anak ko. Sabi ng hipag ko, nagsigaw siya na sabi niya, Shirley, sabi niya, yung mga anak mo daw, sabi niya. Di ko pa naintindi, nakala ko nanay ko ang namatay. Sabi ko tapos ng babae, hindi, yung mga anak mo sinaksak. Sabi, ang asawa mo, sabi niya, di dali-dali akong bumaba. Then, nung nakausap ko na anak ko, Mama, si Miguel, Mama. Kasi si Miguel, 50-50 na siya, sabi niya. Naiyak na ako, nagsumigaw na ako doon. Tapos, hindi pa ako nakabihis noon eh. Kaso sabi ko, kasi sa Taranta ko, sabi ko, babiyahin na ako uli. Babiyahin na ako, sabi ko. Sabi ng kuya ko, kasi doon ako nakatira eh. Sabi ng kuya ko, kung babiyahin ka, sasama na kami, sabi niya. Matindi ang pag-aalala noon ni Shirley sa kanyang 2 anak dahil critical na ang lagay ng mga ito. Bimiyahim na po ako, kasama ko si kuya sa Kasipag.
Yun, patuloy pa rin ako umiiyak. Umiiyak ako kasi pakiramdam ko baka mamatay yung dalawa. Tapos may sinabi pa ako na masama sa asawa ko talaga, papatayin kita pag namatay yung anak ko, sabi ko. Sa init ng ulo ko yun, sa puso ko yun. Mas lalo pa siyang nag-alala nang malamang ang isa sa mga anak ay sumusuka na raw ng dugo. Huwag kayong umiyak, sabi ko, magdasal lang ka ako. Walang posible sa Diyos. Baka ipagdasal nyo na walang matamaan na organ ka ako. Sa aming pagbabalik, matapos ang karumal-dumal na krimen, isang himala na nakaligtas ang dalawang bata. At personal nilang kinuwento sa amin ang trauma na idinulot ng pangyayari. Hindi pa rin makapaniwala si Monica na nagawa ito ng kanilang tatay. Bago kasi mangyaring krimen, puros kabutihan at pagmamahal lang ang ipinadama sa kanila ni Marcelo. Yung papa namin po ay mabait din po, tapos mapagmahal din po. Lalo na pag may kailangan po kami, naibibigay din po niya dati. Tapos nung malakas pa yung kita po nila dati, masipag din po siya, ma'am. Pero nagbago daw ang lahat na makarinig si Ito ng mga chismis tungkol sa kanyang asawa. Karoon po siya ng selos at tinala sa mama ko po hanggang sa nagsumiksik sa isip niya po na gano'n na parang totoo yung nangyari na ginawa ng mama ko. Dinepress niya yung sarili niya na totoo talaga yung ginawa ng mama ko. Tinanong namin si Monica kung may dahilan ba ang ama para magselos. Dati kasi mamay kami, tindahan po kami noon. Tapos yung mga bumibili po, mga workers po sa likod po namin na nagpapagawa po ng bahay. Then po yun, hanggang sa nagtatambay po sila doon, ay pinag-isipan niya na pala ng something po na mali. Napag-alaman din namin na hiwalay na pala mag-asawa. Bigla na lang daw kasing nanakit si Marcelo. Yung una, physical, sinampal ako. Yun, umawa yung panganay ko. Yung pag-awa niya kasi, sinampal niya ako. Inaano niya yung panganay ko. Sabi ni panganay ko, sige pa. Sabi niya, wag yung ano si mama. Sabi, di tumigil yun. Yung pangalawa na naman, sampal sa kaita. Ang nag-ano yun, yung pang-apat kong anak. Yung si Marlon, siya naghawa doon sa yung ita. Nakahiga ako noon ginagano niya ako. Sabi niya, sige, subukan mo pa. Sabi niya, kaya hindi natuloy. Matapos nito, pumunta si Marcelo sa kanyang mga pinsan. Doon nakasagap na naman siya ng chismis tungkol sa kanyang asawa. Mabait. Super bait siya. Kala ko okay na. Pag may tao, makahalubilo namin, mabait siya talaga. Pero nung kami doon na ako, sinakal, binugbog. Buti na ko ba sa liig ko ginagano niya yung... Nang makarecover ang dalawang bata, hindi sila nagdalawang isip na ikwento sa amin ang pananaksak na ginawa sa kanila. Natutulog na yung kapatid ko po. Tapos nakita ko na sinasaksak po. Tapos binuksan ko yung pinto kalabas po dito. Tapos ako na yung sinunod niya na sinasaksak. Tapos nano niya ako sa dito po sa Tapos sinabi ko kay bayaw ko po. Sabi ko kay bayaw ko, patama na yan, sinabi niya. Kaya nabitiwan niya ako. Tapos tumakbo lang kami na. Wala pang gano'n ng motor. Tapos tumatakbo lang kami. Sumisigaw na sila para humingi ng tulong. Pero wala raw nakakarinig sa kanila. Wala pang tumulong sa amin. Sinabi namin tulong lang. Wala pa. Sinabi niya pa doon sa kanayon pa. Sa Palyas. Kaya tumakbo lang kami doon sa bukid po. Bago ang krimen, ay nakaramdam na pala sila ng takot sa pwedeng mangyari sa kanila. Kita namin na nakaupo. Yung dalawang po siya, ginagano niya. Kaya nakabaan kami doon. Kaya si Miguel, hindi na makatulog ng gabing yon. Pero si Marcelo, di napigilang makaidlip. Parang tinitinang ko lang po, umiikot lang, biglang sinasaksak na ito ay. Sa halip na magalit, ay nakaramdam pa si Miguel ng awa para sa kanyang ama. Sobrang awak sa'yo. Kasi po, binubugbog sa kulungan po. Lumapit na rin kami sa MSWD ng lugar
para malaman kung ano nga ba ang mga sunod na hakbang para mapabuti ang kalagayan ng mga biktima. Upon referral, mostly kasi pag nire-refer sa amin ng PNP, provided counseling, tsaka kung ano yung pwede naming maitulong, i-refer sila sa other agencies like psychologists, papaschedule po namin sila, and then kung ano yung pwede naming maitulong like individual in crisis situation, meron din kami for their education. And then monitoring or regular monitoring din through barangay council. Ayon sa MSWD, mayroon silang maibibigay na tulong pinansyal para habang pinoproseso ang kaso ay mayroon silang panggastos. At para di makapagbigay ng dagdag na tulong, kami rin ay nagbigay ng groceries at tulong pinansyal para sa bagong simula ng pamilya de Guzman. Maraming salamat po sa grocery bigay ni Senador Tulfo sa kayong mga stock nila dito na dumating sa amin dito. Saka itong pera na po ito, malaking tulong na po ito sa amin. Maraming salamat po. Ang ating mga anak ay biyaya ng Diyos. At ang bawat regalo na may kapal, dapat lang na pahalagahan, pangangalagaan at mahalin ng lubusan. Sa mundo ng modernong teknolohiya, madalas tayong nakakalimot sa tunay na kahulugan ng pakikipag-ugnayan at pahinga. Pero paano kung may mga bakasyunang away from the city at nag-o-offer ng all-in experience? Walang wifi, walang signal, pero siguradong mag-enjoy ka. Game ka pa rin ba? Kapag sinabing Albay, paniguradong ang Bulkang Mayon agad ang naisip ng marami. Trending din kasi sa lalawigan ang smallest chapel sa bansa. Hanggang sa iba pang sikat na destinasyon na may magagandang tanawin. Pero sino mag-aakala na sa bayan ng Oas, mayroon palang hidden gem na pasyalan. Ang resort ay pagmamayari ng mag-asawang Inocentes at Filomena Sabando. Sila ang katuwang ng lokal na pamahalaan ng OWAS para mapalakas ang turismo roon. Sinabi niya kay Mrs. na bibili ako ang lupa dito sa Wag Costa. Nakabili kami ng maliit na lupa, siguro yung mga 400 square meter lang. Ang purpose noon, pang family lang. Noong taong 2017, opisyal na nilang binuksan ang resort at nagpatuloy na ang pagpapaganda nila rito. Hindi ganito noon. Hindi ito po, damuhan ito eh. Damuhan ito at saka daungan ito ng mga fishing boat. Nung mabili namin ito, dinevelop namin. At ito po ang nangyari nitong Victoria Bay Resort. Para sa kanila, ang kasiyahan ay nagmumula sa bawat turistang kanilang napapasaya at sa naitutulong nito sa lokal na ekonomiya. Na sinasabi nga nila na malayo daw itong lugar, pag-uwi nila, sulit naman. Pupunta doon sa information, papasalamat at sulit naman daw. Sa resort, may iba't ibang water sports activities. Mula sa banana boat, speedboat, kayaking, hanggang sa water pedal bike. Yung natin, meron tayong banana boat. Gusto nyo din po yung ma-experience yung Boracay style, meron kaming kayak. Mayroon din silang restaurant at cafe para sa masasarap na pagkain. Pwede ka rin magpaluto ng iyong cravings. Kaya hindi na kailangan magdala pa ng maraming baon. Siyempre, hindi mawawala ang swimming pool. Yung pinagkaiba po nung common pool and infinity pool is yung infinity kasi parang naka-locate siya sa beach. So parang pag tiningnan mo siya, is parang nakadiretso siya sa beach. Yung common, meron siyang slide, pero parehas po silang merong jacuzzi and meron silang fountain. Pinagmamalaki rin nila dito ang kanilang aqua park. We are the first resorts here. Kami po ang nauna. Kanya-kanya na lang pong strategy. How to invite sa mga guests. Ano naman kaya ang masasabi ng mga turista? Para sa akin po, kung magbibigyan po ako talaga ng pagkakataon na magkakabalik talaga dito, magbabalik talaga ako dito. At
At syempre, hindi ito matatawag na all-in experience kung walang island hopping. Bonus pa riyan ang pinagmamalaki ng OWAS na Trinity Island. Travel to Trinity Island. So pag nagstay kayo doon, for example, speedboat po, good for 8 packs. 5 to 10 minutes yung travel time kasi malapit lang siya sa resort. So pag nagstay kayo doon, 1 hour po yon. Ngayon, ang pinakabago sa kanila ay ang foam party with live bands pa. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Boracay para ma-experience ito. When we visited Boracay, pumunta kaming Boracay, nakita namin na yung sa pool nila, mayroon doong foam every Saturday ng hapon sa Crimson Hotel. Ngayon, nakita namin na enjoyable naman, so we tried in our swimming pool. Mula sa Albay, lumipat naman tayo sa Iloilo, kung saan matatagpuan ang bayan ng Leon, ang fruit and vegetable capital ng lalawigan. Our town is called the Fruit and Vegetable Basket of the province of Iloilo, and we are also known as the summer capital of the province of Iloilo. Hindi lang daw dahil sa mga prutas at gulay kaya sila dinarayo, kundi dahil na rin sa malabagyo na klima roon. We are known as the summer capital because we have more or less similar climate with that of Baguio. And we are very blessed na binigyan tayo ng may kapal ng ganong weather condition dito at mga natural resources. Ito raw ang perfect destination para sa mga gusto makapag-relax at makalanghap ng sariwang hangin. I'm very proud of our place. So doon makikita niyo ang mga breathtaking views, yung mga majestic mountains of Leon, at saka pag pumunta kayo doon, parang nasa ibang bansa ka na rin. You don't have to go other countries to experience yung mga magagandang views. Dito pa lang sa Pilipinas, marami na tayong magagandang places. Isa na doon ang bayan ng Leon. Isang sa mga pangunahing atraksyon dito at ipinagmamalaki nila ay ang Bucari Campsite. The place is really beautiful because may mga natural wonders tayo na makikita. The whole place. And then second, yung location, hindi siya masyadong malayo. So yung mga tao, easy access. Hindi lang basta-basta campsite ang Bucari. Siguradong malulula ka rin sa dami ng activities na pwede mong gawin. Upang malating naman ang Mansiga View Deck, kung saan matatanaw ang breathtaking view ng plantasyon ng mga gulay, kailangan mo munang makumpleto ang 772 steps paakyat. Para sa mga taga-Leon, ang mga plantasyon daw na bubungad sa mga bisita ang nagsisilbing patunay kung gaano kasipag ang mga tao sa kanilang bayan. Ating soil dito is very fertile. That's why we are able to produce lots of agricultural crops that we are trying to distribute to the province of Iloilo and Region 6. Ang mga tao dito mababait at saka they are very industrious, and we are very satisfied and happy with our lives in the municipality of Leon. May mga cafe din na pwedeng puntahan sa Bucari. Dito, pwede mong matikman ang kanilang authentic coffee habang ini-enjoy ang overlooking view. Pwede ka rin bumisita sa isang flower farm kung saan pwede kang pumitas ng mga bulaklak tulad ng rosas on the spot. At syempre, hindi kompleto ang inyong pagbisita kung hindi nyo matutuklasan ang kanilang mga waterfalls. Ang Imoy Falls ay hindi lamang isang tourist spot. Ito ay may mahalagang papel sa komunidad. Ang mga lokal na residente ay gumagamit ng tubig mula sa talon para sa iba't ibang pangangailangan, tulad ng pang-irigasyon sa kanilang mga taniman. Pwede kayong magbanding dito ng pamilya nyo, about mga friends, pwede kayong mag-picnic, pwede kayong magdala ng mga pagkain nyo, tapos pwede kayong magluto-luto. Ang misyon ng tour guide na si John Mark ay maipakita ang ganda ng kalikasan at ibahagi mga kwento at kasaysayan ng lugar. At masiguro na rin ang kaligtasan ng mga bakasyonista. February, March, April, yun ang magandang pagpasyalan dito kasi hindi maulan. May medyo maganda ang timpo ng panahon. Hindi rin kompleto ang all-in experience sa bayan ng Leon kung hindi nyo matitikman ang kanilang ipinagmamalaking nilagpang.
Ang nilagpang ay isang putahe mula sa native na manok na niluto sa maasim na sabaw at iba't ibang pampalasa. Nagpang is a dish na gawa sa native chicken and parang dito lang ginagawa, originally dito ginagawa sa Leon, and we are trying to promote that in the province of Iloilo and in the region. So far maganda naman yung mga feedback ng ating mga kababayan sa ating linagpang. Ang nilagpang ay bahagi ng kultura at tradisyon ng mga Ilonggo. Kadalasan, ito ay inihahanda sa mga espesyal na okasyon at mga pagtitipon. Kaya naman, para mas masulit ang pagbisita, nagpaturo na rin tayo sa isang lokal doon kung paano lutuin ito. Dito tayo ngayon sa Buwadi. Magluto tayo ng, sabi namin, linagpang. Ang mga lugar at pagkain na aming tinampok, magsilbisa ng inspirasyon sa atin. Likas na mayaman ang kultura ng Pilipinas. Kaya dapat lang natin itong ipagmalaki sa buong mundo. Sabi ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngunit wala pong abutang kinabukasan ng ating mga kabataan kung sa loob at labas mismo ng ating tahanan ay hindi tayo makapagbibigay ng ligtas na lipunan. Isang paalala po, bilang mga magulang, tayo dapat ang unang magmamahal, magpuprotekta at magtataguyod ng kanilang mga karapatan. Hanggang sa muli, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.